Si Lovely, 1 taon pa lang nagtatrabaho sa Maynila. Saan kaya siya nakatira? Hala? Nepo baby yan? Hindi dito nakatira si Lovely. Dito siya nangungupahan. Sa puso ng Cainta, Rizal, matatagpuan ang kakaibang istruktura. Mga pinagpatong-patong na shipping containers na nagsisilbi ngayong paupahan. Tuwing umaga, ganito ang karaniwang tagpo sa City Hub Dormitory. Abala ang lahat sa paghahanda para pumasok sa trabaho. Ang 19 na taong gulang na si Lovely, mag-1 taon nang nangungupahan dito. Sa maliit na kamang ito, pinagkakasya niya ang kanyang sarili at kaunting mga gamit. Knock-knock! Sige po. Hello, Lovely! Hello po. Kumusta ka? Okay lang po. Oh, mapasok ka sa work? Yes po. Oo. Hindi ka pa naman late, ha? Hindi pa naman po. So, dito ka nakastay. Opo. Oo. Ito po ang yung bunk mo. space ko. Opo. Oo, pero ito lang talaga yon. Mhm. Lahat ng gamit mo nandito na rin. Opo. Tapos ano, electric fan lang Electric kayo? fan po. Okay. Oo. Kamusta naman? Buti nagkakasya ka dito. Yes po. Nagkakasya. Oo. Meron ba nakana dito? Nagsistay dito? Bali, Parang bakante po yan. Bakante, no? Opo. Try ko nga. Sige, sir. Pwede ba sa ano to? Sa tangkad ko? Okay. Alam mo, okay naman siya. Parang komportable naman. Opo. Tapos may maliit na bintana dito, no? Opo. Kailangan. Yun. Para may konting hangin. Not bad. Kaya alam, paano nagkakasya yung gamit mo dito? Saan mo linalagay? Sa may paanan po. Tapos yung iba naman po, dyan po sa may foot locker. Meron ding locker dito. Opo, ayan po. Ito, Yes po. kasama na to dun sa rent. Opo, kasama po yun. Okay. Tapos kung mag-a-add po kayo ng isa pang locker yung mas malaki, dun po sa may dulo. Meron sa labas. Mm, Okay. meron Magkano po. ang renta doon kapag 200 po ata isang locker. per month? Per Okay. So ayun, I mean, very basic lang, no? Parang meron kang higaan, meron kang sampayan, merong kurtina for privacy. That's it. ₱1,995 ang upa rito kada buwan para sa mga fan rooms, gaya ng kay Lovely. May 10% discount para sa minimum wage earners. Kung gusto mo ng konting ginhawa, additional ₱1,000 naman para sa mga air-conditioned room. Ang upa sa fan room, jackpot na raw para kay Lovely na di kalakihan ng sweldo. Okay naman na po siya kasi include naman na po lahat kasama kuryente at tubig. Ano bang work mo ngayon? Cashier po sa grocery store. Oo. Magkano ang kita mo doon? Bababa lang po. Minimum, mga 560 a day. Tapos 560. plus OT naman po. Oo. Maabot din siya ng 900. Sa buong Pilipinas, tinatayang nasa 5 million ang sumisweldo ng minimum wage. Hindi pa kasama rito yung mga bahagi ng tinatawag na informal sector o yung walang formal na trabaho. Sila ang mga manggagawa at empleyado na nagpapatakbo ng ating ekonomiya. Tulad ng marami nating kababayan, lumuwas si Lovely ng Maynila.
para makipagsapalaran. Tubong Hala-Hala Rizal ang dalaga. Kung mahirap daw ang buhay sa lungsod, mas mahirap pa rin sa probinsya, kahit may sarili silang bahay roon. Mababa po kasi yung sahod dun. Imagine mo po, 250 a day lang. Kaya mas pinili ko na lang na lumayo sa kanila. Mas nakaka-stress ba dito? Tingin mo? O nababalanse rin naman ng parang Ano sir, masaya? bali ano po, pagka nandito ako, syempre na-stress po ako. Pero pag nandun din naman ako, mas na-stress din ako. Kasi syempre, iniisip ko yung sa pagkain namin, araw-araw, yung family ko po. Kung nandun ako, paano na po kami, ganun. Panganay sa 3 magkakapatid, si Lovely ang sandalan ng pamilya. Kaya pagka-graduate ng senior high school, ipinagpaliban muna niya ang kolehiyo at agad nang nagtrabaho. Bali, pinapadalan ko po sa kanila, 2.5. Tapos yung matitira po sa akin para sa upa, tapos yung allowance ko po. Nakakaipon ka pa ba? Hindi po. Talaga, naubos talaga lahat. Oo. Lalo na po pag kailangan. Hirap nung ganun, ano? Paano kung may kailangan kang pag-ipunan o kaya may emergency? Yun nga po yung iniisip ko din eh. Na kung paano ako makakapag-ipon. Kung lahat parang sa akin. Dumadaan lang, no? Oo. Saglit lang. Napakahirap. Oo. Dahil gipit na gipit ang budget, ang mga tulad ni Lovely kailangan ng murang paupahan habang nagtatrabaho sa Maynila. Sa Facebook, makakahanap ng mga nag-aalok ng simpleng matutuluyan na tinatawag ding capsule rooms. Ang iba, nasa likod ng rehas ang tulugan. Dahil sa liit ng espasyo, katabi na ng banyo ang ibang higaan. Magandang tignan sa litrato, pero medyo iba na ang itsura sa totoong buhay. Sinubukan naming kausapin ang mga nagpapatakbo ng mga paupahang ito, pero walang gustong humarap sa kamera. Kahit mura ang paupahan, dapat manatili itong disente. Yan ang paniniwala ni Panya Bunsiritum, ang founder at CEO ng City Hub. Ano yung kaibahan nitong housing facility nito sa iba pang mga paupahan sa Metro Manila? Well, ang City Hub actually, nakadesenyo to para sa ating mga minimum wage worker na nagtatrabaho sa Metro Manila pero malalayo yung inuuwian, mga taga Bulacan, Cavite, Laguna. So para kaming hotel ng mga workers, minimum wage workers. At the same time, ang style niya, kumbaga parang communal, para sama-sama. Yes, correct. So ang City Hub ay designed as a co-living space. 2011 itinatag ang City Hub. Ngayon, may 3 na itong branches na nakatayo malapit sa ilang central business districts ng Metro Manila. Dito sa Cainta, nasa 400 tenants daw ang kaya nilang serbisyohan. Bawat container van kasi kayang tirhan ng nasa 22 tao. Paano niyo po masisiguro na mananatiling affordable yung paupahan na ito? Dahil may ibang options din naman yung mga kababayan natin. We have to be very efficient sa pagde-design ng aming facility. Aside from yung construction, dapat mahanapan namin ng paraan paano maging mura. Kaya nga ginagamit namin itong lumang container. Pangalawa is kailangan yung operational cost mo medyo mababa rin. Kung mapapansin mo at a 400 dorm, believe it or not, ang manpower namin is 8 lang. But since we design it very efficiently, nagagawa nila to.